Hello guys, good evening. By the way, this is Jomar and we're back here on my JSD POS. So, nung last time po, recap lang natin, meron po tayong ginawang POS at in-explain ko po lahat ng mga functionalities at saka po yung demonstration. So, na-demonstrate ko na po yung receiving order, yung cashier at saka yung inventory. So, na-explain na natin yan. Sa mga hindi pa po nakakapanood, so pwede nyo pong balikan. So, pwede nyo pong bisitahin yung aking channel para makita nyo po yung from the beginning ng POS na ito. So, ngayon naman po ay papakita ko sa inyo yung ating reports. Okay. So, dito po sa ating report, so ang i-demonstrate ko po sa inyo is yung ating inventory. So, okay. Sa ating inventory report po, meron po tayong search kung saan pwede nyo pong i-search yung code or yung barcode ng product, yung name ng product or yung brand ng mga product. So, depende lang po kung ano yung gagamitin nyo dyan. So, meron din po tayo itong sorting. Sorting is another way of shortcut searching or shortcut viewing. So, naka-static na po yan. Nilagay ko na po. So, yan po yung mga possible na pwede nyong i-search. So, meron po tayo itong product name, yung sale price, yung paano yung presyo ng binibenta nating product sa store, yung supplier price, yung pong presyo ng supplier kung saan natin kinukuha yung product, yung store po, ito po yung stock quantity sa loob ng store natin. So, meron po tayo itong storage zero stock. So, makikita nyo lang po dito lahat ng mga walang stock at yung mga less than 10, less than 50, and less than 100. Same po sa warehouse. So, okay, ngayon sisimulan natin yung actual demonstration. So, now, dito po tayo mauna sa ating search field. Okay, now, sa search field na to, let me try to search for, let's say, starting with yung may letter M. So, let's view. So, makikita nyo po dito, ito po lahat ng product na merong M sa kanilang code, barcode, or sa item name, or sa brand nila. So, yan. Ito po yung mga product na yan. Now, ano po yung nakalabas dito or ano yung nakikita nyo dito or ano yung pagkasunod-sunod dito, automatic, yan din po yung lalabas pag in-export nyo siya to PDF. Okay. So, ito, for example, M. So, ngayon, kung gusto nyo pong makita, let's say, from the top, from the highest to lowest, alphabetical letters, kasi alphabetical po yung gamit natin dito. So, now, let's say, click natin to. Yon. So, nagsusort po siya. Ito po yung pataas, ito po yung pababa. So, ibalik natin. Ayun. So, starting with letter E, M, P, S. So, kung sa alphabetical po, syempre, yung E yung mauuna, tapos susunod yung M, susunod yung P, then susunod yung S. So, ganun po yan. So, ngayon, dito naman tayo. Check natin. Okay, yan, letter M. So, now, next, example naman. Sige, letter P. Sabihin natin, letter P. Yung isi-search natin, or let's say, P. Okay, search. So, ito yung mga letter P, 5. So, may 5 lumabas. So, ngayon, kung example ganito yung gusto nyong i-print na output sa ating sa PDF, so, click nyo lang po ito. Yan. So, ngayon, i-compare po natin. Lagay natin to dyan. Ilalagay natin to dito. Ngayon, titignan nyo po. Yan. Tignan din natin dito. Okay. So, kung makikita nyo po dito, nag-start po ito sa new 001, 12345, sample code, ASD, at saka A6S. Same din po dito. So, new 123, sample code, ASD, and A6S. So, yan po yung pinili nyo dito. So, yan din po yung ipiprint ni PDF. Now, let's try. Try nating palitan. Let's say, gusto ko yung mag-start siya sa higher alphabetical, sorting. So, click natin. Yun. So, nag-start siya sa letter S, P, P, N, E. So, mas nahuhuli sa alphabetical lining yung letter S, kaya siya ngayon yung nauna. At nauuna sa alphabetical lining yung letter E, kaya nga siya ngayon yung sa pinakaulihan. Kasi nga, from top to slowest, pag ito yung click natin. Okay, now try natin i-print to, export to PDF, kung ganyan din ba yung kalalabasan niya. Okay, so, ilayo natin yan. Tapos, wait lang. Sige. Okay, ganyan. Then, i-click natin ito. Dayos. Okay, ito. Check natin, ha.
So, ito po kung makikita nyo po, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, so ASD, A6S, si new, tsaka si sample. Ngayon, dito naman sa kabila is 1, 2, 3, ASD, A6, si new, at tsaka si sample. So, yun, pareha pa rin po sa kalalabasan ng FPDF natin, yung aning lalabas doon sa ating inventory sorting. So, ngayon, try naman din natin. Oh, so, wait lang. So, yun po yung sa searching. Dito po yan. So, meron po yung next condition, kung napapansin nyo po. Pag may laman si searching, nai-ignore si sort by. Ganun po yung logic na nilagay ko dito. So, ganyan, i-X natin Ngayon, walang laman. So, what if i-click ko agad yung view? Pag i-click nyo po yung view na walang laman yung search field natin, so ito po yung susundin niyang algo. Ito po yung hahanapin niya. So, dahil naka-auto-set po si name, so didiretso po siya kay name. So, i-click nyo po. Yun, ilalabas niya lahat ng available product na naka-registered sa ating point of sale. So, ito po yung lahat ng naka-registered as of now. Ngayon, nakasort po yan sila by name. Pag i-click na natin to. Okay, from the highest alphabetical to the lowest. Yun. Start na naman siya kay S, sunod kay P, N, M, E, A, A1. So, sa alphabetical lining po, nauuna po talaga yung ating numerical bago po yung alphabetical. Kaya kung napapansin nyo po dito, nasa pinakababa po yung numerical natin. Okay, ulitin ko po pag i-click po natin to, magsisimula po tayo sa pinaka-ending papunta sa pinaka-starting. So, ganun po yan. So, yung S po is nahuhuli po yan sa alphabetical lining. Yung A po, nauuna po yan sa alphabetical lining natin. Pero, mas nauuna yung numerical when it comes to sorting. Okay, now, i-click natin yung export to PDF kung ganito rin ba yung kakalabasan niya. Okay, i-compare natin, tignan natin. Okay, tignan natin to. Okay, kung makikita nyo po dito, so yan, si 1, 2, 3, ASD, A6S, si new, med, sample, ASD, alaksan, and QWE. Dito naman is si 1, 2, 3, ASD, A6, new, med, sample, ASD, ALA, and QWE. So, wag niyo pong papansinin yung ating barcode kasi po yung sorting po natin is nakabase po sa item name. Baka po kasi isipin nyo, nakasort pero bakit yung barcode hindi siya align. So, wala po tayo, di po natin ginalaw yung barcode. Yung sorting po natin is nakabase po sa pangalan ng ating item. Kasi hindi naman po papansinin ng ating mga business owner or ng ating mga cashier yung barcode kasi mas nakikilala nila yung item by its name. Okay. So, ngayon, next naman. Doon naman tayo sa ating sales price. So, pag sale price po yung pinili nyo, yan, sale price. Yung lalabas po dito is mag-a-align po siya based on the sale price. Automatic po magsusort yan from smallest to biggest. So, yung sale price po, ito po yung presyo ng ating item na binibenta natin sa store. So, andito po siya. Ito po siyang line na to. Kung makikita nyo po, itong line na to is nag-start po siya sa 6, sunod 10, 11, 12, 16, 18, and 203. Yan po yung bentahan ng price ng bawat item sa loob ng store natin. Kung mapapansin nyo rin po, pag view pa lang natin kay sale price, automatic, nilalabas niya ito starting from the smallest amount to the biggest amount. Tama po, yung naka-auto sort po yan na ganyan. So what if gusto mo makita yung pinakamahal papunta sa pinakamura? So click nyo lang po ito. Yon. So, mag-start na siya sa pinakamahal, papunta sa pinakamura. Ngayon, try natin i-print kung ganyan din bang kalalabasan. Okay. Okay. Try natin. Check. So, ganun pa din po yung kalalabasan niya. Ngayon, check natin sa price. Okay. Ito, sales price. Ito din yung sale price. So, 203, 18, 16, 12, 11, 10, 10, 6. So, nag-start siya sa biggest to the smallest. Check natin dito. 203, 18, 16, 12, 12, 11, 10, 10, 6. So, tama. Katumbas. Same sila ng output. Ngayon, what if gusto mo bumalik sa smallest to biggest? Click mo lang itong isa. Okay, yun. Smallest to biggest na. At kahit i-export mo, ganun din ang kalalabasan yan. Ito, smallest to biggest. So, ginawa ko po itong klase ng, ng searching or viewing inventory process. Para example, anong hingiin ni owner? Gusto niya makita na, pwede mo bang ipakita sa akin? Gusto ko kasi naka-base yung mga alignment ng item sa presyo. So, gusto ko ma-check yung mga price ng mga product natin kung tugma ba sa magkanong gusto kong ibenta. So, pwede nyo po ibigay sa kanya yung report. Alignment based on the price. Sale price. Ito, based dito. So, ganun po. Next,
Doon naman tayo sa supplier price. Supplier price with sale price has same process. So yon, nag-view na ako. Kung makikita nyo po, dito naman tayo sa ating supplier price. Starting with the smallest value to the biggest value. Ngayon, if gusto nyo pong makita ang pinakamas malaki, papunta sa pinakamaliit, just click this one. So ganun din po. And it will also give you same output pag i-click mo yung ating PDF format. So ito po, okay, same lang yan. Yan. Okay. Now next, dun naman po tayo sa ating store. Store naman po, it will give you the view based on the store quantity. So dito po, tingnan yung view, yan. So automatic po nakasort agad siya. From 0, 9, 11, 99, 164 to 183 quantity sa store. Now, pwede nyo po ding i-click to para sa pinakamalaki papunta sa pinakamaliit, ganyan. Okay? Tapos, yung next naman po, kung gusto nyo balik yan siya sa pinaka-smallest, so click natin to. O, yun. So, same din yan sa output doon pag i-click natin sa PDF. So, ito po. O, diba? Same lang. Okay, now, next. What if gusto kong makita yung mga item na walang stock ngayon? Okay, walang laman. Click nyo lang po ito, storage stock 0. So, dito, pag click mo, ang ilalabas lang niya is lahat ng item sa store na walang stock. Yan. So, what if gusto makita yung less than 10? Kasi kahit meron pa siyang 10, at least, lalagyan mo na siya ng bagong stock. Meron lang din. Click mo less than 10. Same pa rin yan ha, kahit yung sa less than 0, pag in-export mo, yun pa rin ang ilalabas niya sa ating export PDF. So, for short po, ano po yung i-output mo dito sa ating inventory reports, yun din po ang i-output pag in-export mo into PDF. So, what if less than 50 items? Yun. So, you can sort it from the biggest to smallest and the smallest to biggest. Same with hanggang 100. Yan. So, pwede na po natin ito i-adjust. Kung example, sa 500 pa lang, pag 500 na lang, gusto nyo nang dagdagan ng stock, so mag-order na kayo, gusto nyo ng report, so pwede rin. Ngayon sa warehouse naman, same pa rin po yung process niya, pati dun sa store. So, dito makikita mo rin, ito, ang pagkasunod-sunod ni warehouse from the smallest to the bigger quantity value. And next, so ito po, same din, 0 stock, so lahat lang ng 0. Okay, less than 10. Wala po tayong less than 10. O, check natin ha, para malinaw po sa warehouse, para makita nyo po walang less than 10. So, 12 po ang kasunod niya. So, 0 nag-iisa lang. So, balik tayo doon. 0. Yon. Tapos, yon, si less than 10. Wala. Tapos, si less than 50. Yon, lumapas na si 12. Tapos, less than 100. Yan, kasama na si 80. So, ganun lang po kadali. As in, nakakakuha po tayo ng ating full report. At saka nakikita nyo rin po dito yung mga subtotal. Kung magkano po yung total price value ng item na natira sa loob ng store. Dito po siya. At saka yung sa warehouse. So, dito po siya. Dito nyo po makikita. So, yan po. So, sa ating export to PDF naman po, ano yun po yung nakikita nyo doon sa system, yun din pong nilalabas nyo dito. Meron din po tayong printed date kung kailan natin ipiprint yung report. At saka yung pangalan po ng magsasubmit ng report. Yung account po ito ha, kasi validated po yan sa account. Kung kaninong account po yung nakalagin at authorized siya to access the inventory report, so pangalan niya po yung lalabas dito. At saka position niya. Okay, that's all for now. So I will just give you another feedback or another demonstration pag natapos ko na yung customer and transactions. Have a good night. Bye-bye!